Second Chronicles chapter 7 verse 14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Okay, and the next po is Jonah, yan, chapter 3. Magbabasa tayo ngayon ng whole chapter. Ayan. So for us to understand yung ating pong pag-aaralan po, no? Let's read the story. Then the word of the Lord came to Jonah a second time, "Go to the great city of Nineveh and proclaim to its message, I give you." And Jonah obeyed the word of the Lord and went to Nineveh. Now Nineveh was a very large city and it took 3 days to go through it. Jonah began by going a day's journey into the city proclaiming, 40 more days and Nineveh will be overthrown. The Ninevites believe God. Grabe po ito, isang preaching lang. Oh. Naniwala agad. Okay. The Ninevites believe God. A fast was proclaimed and all of them, from the greatest to the least, put on sackcloth. When Jonah's warning reached the king of Nineveh, he rose from his throne and took off his royal robes, covered himself with sackcloth, and sat down in the dust. This is the proclamation he issued in Nineveh. By the decree of the king and his nobles, do not let people or animal, herds or flock taste anything. Do not let them eat or drink. But let the people and animals be covered with sackcloth. Let everyone call urgently on God, and let them give up their evil ways and their violence. Who knows? God may yet relent with the compassion and turn from his fierce anger so that we will not perish. And when God saw what they did and how they turned from their evil ways, he relented and did not bring on them the destruction he had threatened. And last verse po, 2 Peter, New Testament naman po tayo. 2 Peter chapter 3, verse 9. 2 Peter chapter 3, verse 9. The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. Instead, he is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. You may all be seated in the presence of the Lord. Okay, no? So, for today, no, mga minamahal kong kapatid sa ating Panginoon at sa ating pong mga kababayan po na maaabot po ng mensahe po na ito, no? I did not come to talk to you about politics today, no? Hindi po politics po, bagamat hindi natin may iwasan na maaring masagasaan, pero we will not talk about politics today, no? I came to talk about the spiritual disease na kung saan ito pong spiritual disease po na ito, our beloved country, the Philippines, has been highly, I would say, infected with this disease po na ito, no? At ito pong disease po na ito, it cannot be cured by election. Hindi po ito magagamot, yung sakit ng bansa po natin sa pamamagitan ng eleksyon. Mag-election tayo, snap election ngayon, or antayin man natin yung 2028, hindi po magkakaroon ng tinatawag po na lunas. Ito pong problema ng ating pong bansa. And it cannot be fixed by legislation. Sapagat alam po natin, yung mga gumagawa po ng batas po sa atin ay sila po mismo ang mga, hindi po sila bagay tawagin mambabatas. Ang dapat sa kanila tawagin ay mambubutas. Yan po yan. Sapagat sila po mismo ang tawag rito,
nagbabiolate ng kanila pong batas na kanila pong ipinasa. And I believe it cannot be solved by committees, no? Because our problem nationally, no? Ang ating pong bansa, ang problema po nito ay mas malalim pa po dyan. And we all know that the very problem of our country is the word corruption. Everybody say the word corruption. Okay, lakasan nyo naman. Talagang parang nadaanan na tayo talaga ng korupsyon eh. Wala nang kagana-gana eh. Everybody say the word corruption. Ayan, no? So, itong corruption po na ito ang kumakain po sa buto ng ating pong bansa. Ang bansa po natin ay sinasalanta hindi ng bagyo, hindi ng mga anumang mabibigat na ekonomiya, kung hindi sinasalanta po tayo ng tinatawag na korupsyon. At ang korupsyon po na ito ay hindi lamang po sa ating pong bansa, hindi lamang po sa ating pong gobyerno, kahit po sa bawat pamilya at sa bawat konsensya po ng mga tinatawag na mamamayan. Tayo pong lahat ay nabubuhay sa panahon na ito na kung tawagin ng Bible ay yung tinatawag na last days. Mga huling araw na kung saan malapit na pong bumalik ang ating Panginoong Hesukristo. At ang ating pong bansa ay alam natin yan. Lalo sa panahon po na ito, ang bansang Pilipinas po ay nananangis. Ang bansang Pilipinas po ay umiiyak. Ang bansang Pilipinas po ay nananaghoy. Amen. At ang pag-iyak po na ito ay hindi po basta-basta. Ang pag-iyak dito po sa ating pong bansa ay sobra po. Grabe po. Kumbaga po sa lahat ng pwedeng sigaw na malakas na sigaw dahil po sa dinaramdam po na ito ng ating pong bansa ay ito po ang siyang nararanasan. At ang ating pong bansa po pagdating sa corruption ay naiyak po dahil po sa matinding corruption because of injustice and of course because of calamities po na yan na tinatawag. Okay, so yan rin po yan. At bukod sa lahat, yung tinatawag po na bigat po nung tinatawag na kagahamanan o pagiging sakim. Majority, hindi naman po natin sinasabing 100%, no? Let's say 95 to 98% po ng ating po mga nasa government or politician, ito po ay mabigat po yung tinatawag po na kagahamanan o ang pagiging sakim ay nasa sa kanila. Na kung saan yung kanilang public service, yung public service na dapat po na mai-offer po nila, ang nangyari po ay nagiging private gain. From public service to private gain. Ang tingin nila doon sa tinatawag po na posisyon sa pamahalaan, ito po ay negosyo. Pagkakakitaan, pinapangarap ng marami po na maging politician, na maging bahagi po sa gobyerno, hindi po para po maglingkod. Ang pangarap nila ay para po mangurakot. Ang pangarap nila ay magkamal. Ang pangarap nila ay magkaroon ng marami. Hindi milyon ang usapan ngayon. Bilyon hanggang trilyon. Amen. Alam po natin yan. At yan ay nai-expose ng tinatawag po nating Mother Nature sa pamamagitan po ng pagpapadala ng tinatawag na matitinding ulan o bagyo dito po sa ating pong bansa. Ang bagyo po na yan ang nag-expose ng tinatawag na kasinungalingan regarding the flood control projects. Before, ipinagmamalaki, ipinagmamayabang ng pamahalaan na meron na po na mga tatapos na flood control projects. But after po, nung tinatawag na speech po na yon, a few days after po, na-expose na wala naman palang tinatawag po na flood control project, no? At ang nag-expose po niyan ay hindi po tao, kalikasan po ang siyang gumawa po niyan. Sapagkat ang Diyos ay nakabantay sa ating pong bansa. Ang Diyos ay nakabantay sa minamahal nating bansa na walang iba kundi ang Pilipinas. Mahal ng Diyos ang lahat ng bansa. Pero ang ating bansa po ay higit na kinahahabagan ng ating Diyos na buhay dahil po ang Diyos po, naniniwala ako, may magandang plano sa bawat Pilipino. Iba ang Pinoy pagdating sa lahat ng bagay. Lalo't pagdating sa larangan ng pangangaral ng mabuting balita. Iba ang Pinoy. Sabihin nyo sa katabi nyo, iba ang Pinoy. Yes! Iba po at meron po tayong gagampanan sa mga huling araw po na ito, lalo na po sa pagkakalat po ng mabuting balita.
Pero sa ngayon, magkakalat muna ng kahihiyan. Kahihiyan muna ang kinakalat. Naintindihan po ba natin? Amen. Amen. So, na-expose yung mga ghost projects po na yan, yung mga overpriced na mga flood control contracts po na yan, at nalaman po natin yung mga bilyon-bilyon piso o pesos po na yan ng kung saan talagang naisisilid na lang ng ganun-ganun. Tama po ba? So, what is happening to us is no longer tolerable to every Filipino. Amen. As a country, as an individual, itong nagyayari at nagaganap po sa atin ngayong kasalukuyang dinaranas natin, this is not just mismanagement. This is sin. Kasalanan po yan. Amen. And this is not just incompetence. This is rebellion, or I may say, a direct rebellion against God. Sa kabila ng lahat ng dinaranas ng ating pong bansa po na ito, meron pa rin pong mabuting balita para sa bansang Pilipinas. Meron pong tinatawag po na solusyon. There is a cure na kung saan mararanasan po ng ating pong bansa. And by the way, this cure is not a political cure. This cure is not an economic cure, but this cure is a spiritual cure, and it is called repentance. Amen. Repentance po ang solusyon. Ito na lamang, kaya nga po ang title po natin sa umaga pong ito ay pinamagatan po natin, Repentance, the last and only cure for our land. Yan lamang po talaga. Wala na po na iba po na masasabi po tayong solusyon para sa bansa po natin, maliban po sa tinatawag na pagsisisi po na yan. Amen. Now let me share this with you. Sabi nga po, because no nation can rise higher than its moral foundation when the moral fabric of a people begins to rot. No amount of money can keep the building from collapsing. And as God has given us this prescription, na sana po ay kung papanong during the time of Jonah, nakarating po ito sa palasyo. Yung pangangaral ni Jonah. Ganon din sana itong mensahe po na ito ay makarating rin po sa palasyo po natin, makarating din po sa Malacanang. Ang kailangan po at ang prescription lamang sa bansa po natin, hindi natin kinakailangan po na magkaroon ng eleksyon, snap election or antayin yung 2028 sapagkat hindi po yan na magiging sagot para po sa problema ng ating pong bansa. Hindi rin natin kinakailangan ng isang revolusyon na naman. Ang kailangan po natin ng bansang Pilipinas ay yung tinatawag po na taos-pusong pagsisisi. Amen. Because a cure greater than policy po na ito po yung siyang ibinibigay ng ating Panginoon. At yung pinakasugat sa kalalim-laliman po ay mabibigyan ng solusyon. Mabibigyan ng kagalingan po. Ito po tinatawag po na problema ng bansa po natin sa pamamagitan po ng repentance. And everybody shout, repentance is a cure. Okay, so pag-aralan po natin. Let's talk about the condition of our land. The condition of our land. Now, let me say this, that corruption has become not just an act. It has become a culture, a system in our society. So, hindi lamang po ito act o ginagawa lang itong corruption, kundi ito po ay sistema na po sa ating pong lipunan. Nakita nyo, napakahirap mabuwag. When it has become a system, kahit po magpalit po tayo na magpalit ng tao, yung tao papalitan lang. But the system will continue. I would like to recommend to you one movie na ang bida po ay si Clive Owen. The title of the movie is The International. So, it's about the corruption naman sa United Nation po ang inano po rito. So, it's about human trafficking na nangyayari po globally.
So, yun din, tinarget niya na ma-eliminate yung mga, kung sino yung mga leader. But totoo po bago niya matinatawag na ma-eliminate po o mapatay niya po yung pinaka-leader na nakaharap niya, iniisip niya magwawakas na yung corruption yung human trafficking po na yung globally. Pero ang sabi lang sa kanya nung pinaka-leader na yun, you may kill me. You may eliminate me. But the system will continue. I will be replaced by another who will continue the system. Totoo po. Kahit sa atin po, ganun po yan Dahil hindi naman po talagang literal na isang tao lang ang problema. So, let's talk. Corruption is not just a system. It's a spirit. This is one thing the government don't really understand. It's a spirit. No? Yung sistema po na yan, Ephesians chapter 6 verse 12 in King James, ito po ang pagkakasabi po. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this world, at pang-apat po, against spiritual wickedness in high places. In another translation, in the Living Bible translation, tignan nyo, this is very clear. No? Sabi po ng The Living Bible, for we are not fighting against people made of flesh and blood. Yan totoo po ito. Not only in what we're talking about, even in our daily lives. May mga tao na iniisip natin, itong tao na to ang personal na kalaban natin dahil tayo iniinis, tayo ginigipit, tayo ginagawa ng hindi maganda. But we are very wrong. Mali yung pinaka-framework ng thinking natin kapag gano'n ang iniisip natin. Kasi malinaw po, ang sabi ng Bible, for we are not fighting against people made of flesh and blood. Sino kalaban natin? But against person without bodies. Number one, the evil rulers of the unseen world. Those mighty satanic beings. Grabe. Pangatlo, and great evil princes of darkness who rules this world. And against huge number of wicked spirit in the spirit world. So, ang tao, hindi natin kalaban yan. Ito nagiging problema po. Tignan niyo, pag kayo pumasok, nakipag-engage in whatever side man kayo ng politics, ang isip ng lahat ng nakikipag-engage sa politics, yung kanyang political opponents, personal na kalaban niya. Hindi niya nakikita, may evil spirit na talagang totoong kalaban na naroroon. It's not the person, but behind those people, yun pong nag-i-influence na masama, yun ang totoong kalaban. Amen. Yan ang mali ng lahat ng nag-i-engage in politics. Ang tingin nila, yung may flesh and blood, yun talaga ang kalaban nila. They're very wrong. And sometimes nakakalungkot nga, di po ba? Talagang yung iba sumosobra, lumalabis May mga pastor nga na talagang grabe po kung makapag-engage po sila na talagang sobrang foul na hindi parang ang kalaban nila yung tao talaga. Na parang hindi nila nababasa itong Ephesians chapter 6 verse 12 po na ito. And let me remind each and every one of you, corruption thrives when greed meets opportunity. Because it disguises itself as number one, as a strategy. Pag nandyan yan tignan po ninyo, pag nandun yung greed, yung pagiging sakim, at nagkaroon ng pagkakataon, pasok na po ito. They think it's a strategy. It disguises itself as a strategy. But listen to this, it's a demonic infiltration. It is a spirit that manipulates justice and silences truth. Kaya po ang bribery, kapag ito po'y nagawa na, yung spiritual forces po na naka-charge po doon sa bansa po na yun, sa tao na yun, sa syudad man po na yun,
Naku po, wala na po. Talagang take charge, control. And that is the very reason that next year, coming this 2026 po na ito, God willing, isa po ito sa pag-aaralan po natin. How the angels, itong di natin naintindihan ang angels po ay very much involved in the human affairs. So, ang nangyayari pong paikipagdigma po na ito ay nag-umpisa pa po doon sa, hindi po sa Garden of Eden nag-umpisa. Way back po, when the Lucifer's rebellion occurs. Doon po nag-start po yan. At ang mga mabigat lang po, ito pong tayong mga tao na nilalang ng Diyos sa kanyang wangis, talagang tayo nasama po. Doon, kumbaga po sa pelikula, extra po tayo Na-extra tayo. At ang mabigat, siyempre po yung mga extra, yan yung mga pinapasabog, binubugbog. Yan ang role natin. Naglalaban yung good angels at saka bad angels Kinakailangan mabuksan ang isip natin dyan. Kailangan alam natin yan. Pag yan naintindihan po ninyo, hindi po tayo mamumuhi sa kapwa po natin because this is a spiritual battle. Even if people are doing harm sa buhay mo, sa'yo personally, wag mong isipin na siya yung kundi merong evil spirit na nag-i-inspire sa kanya para masaktan ka, para gawang ka ng hindi maganda, yun ang dapat dating makita. Nasa spiritual warfare, nasa spiritual battle, na tayo yung naiipit. And how come na naiipit po tayo? It is because we are created in the image of God, and since we are created in the image of God, listen to this, the evil spirit, the hosts of demons, and even Lucifer, Satan himself, cannot directly harm God. So the only way for Lucifer and his hosts, pati yung mga minions niya na yan, para masaktan niya ang Diyos, ang gagamitin niya. Pahirapan po ang tao because every time na nasasaktan ng evil spirit ang tao po, ang Diyos ang nasasaktan because we are created in the image of God. Wala pong religion pinag-uusapan po dito. Basta po tao. Wala pong kulay politika na pinag-uusapan po rito. Basta tao. Yan ay talagang gagawa ng masama para masaktan po ang Diyos. So indirectly, the devil is harming God. Tama? Yun lang ang sinasabi ko na extra pa po tayo ng mga tao. Amen. Kumbaga po, kahit papano, nadaanan tayo ng camera Ganun po talaga Sabihin nyo sa katabi nyo, lahat pala tayo artista. Amen. So, going back with our subject in our country, in our land, the DPWH flood control scandal of billions, this is a modern manifestation, ng lahat po na yan ng mga whether it be ghost projects that leads to ghost morality. Manifestation po yan ng gawa po ng evil spirit. Yung po yan. Kasi kita nyo bakit sila naging genius sa paggawa po dyan? May nagbulong Kung sa Bible po may revelation, kahit po ang demonyo po nagre-reveal din po yan. Amen. Now, when a people's foundation is cracked by corruption, no storm is needed to make them collapse. They collapse from within, which is true. So that is why, when corruption becomes culture, conscience dies. Diba ang tanong ng marami? May konsensya pa? Wala. Wala. Hindi na natin dapat tinatanong po yan. It is because when corruption becomes a culture, naging culture na po ito, naging kultura na, naging sistema na, the conscience dies. Nakita nyo? Talagang parang hindi natin maiisip na bakit nakakaya. Tanong nga natin, ba't nila nasisikmura yung mga Pilipino, binabaha, namamatay sa baha, di po ba?
Nakukonsensya ba sila? Wala po silang konsensya. Amen. Isaiah chapter 5 verse 20. Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter. Tagalogin natin. Basahin natin sa Tagalog. Mabuting balita, Biblia. Kawawa kayo, mga baligtad ang isip. Sino yung mga baligtad ang isip? Ito po, ang mabuting gawa ay minamasama at minamabuti naman iyong masama. Ang kaliwanag ay ginagawang kadiliman at ang kadilim ay itinuturing na kalinawagan. Sa lasang mapait, ang sabi matamis. Sa lasang matamis, ang sabi mapait. And this is what is happening in our time now. Makita ninyo kung sino yung nasa truth, sinasilence po talaga. Napakatindi po na nangyayari po. No? Now, when lying becomes politics, no, theft becomes a strategy. And another thing, manipulation becomes leadership. When everything happens, the moral compass is lost. Alam po ninyo, listen, a culture that tolerates corruption slowly kills its conscience. Tindi ng corruption, sabi nga, ng isa pong dating namumuno. Ang corruption po ngayon, talagang lahat meron pong parte magmula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Lahat na kinabang. Kaya hindi sila basta-basta makakapagturo eh. Lahat meron eh. I remember during my high school days, no? Siyempre po, kapag yung sa droga na na-involve po ako, pagka ang kinasama mo, mga addict talaga, pag jumoin ka talaga dyan, lahat ng nandun kailangan titira. Para walang sumbungan. Diba? Kung ayaw mo magpakalasing, tumira ka lang ng konti. Basta kasama ka din. Tanong nyo, lahat yun, pipi. Walang magtuturuan, walang magsasabi po. You join with us. Dapat, pati ikaw. Hindi ko sinasabing you take the same dosage, pero dapat tikman mo. Amen. So kaya yan po yan. Heartless leadership produces hopeless citizens. Amen. Ezekiel 36 verse 26 in NIV. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from your heart or from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Ito po ang puso ng tao, bato eh. Talagang totoo po yung pusong bato. Ayan. Yan ang puso talaga ng tao, totoo po yung. Kaya pag tayo nakakilala sa Panginoon, bagong puso, a new heart ang ibibigay po sa atin. At yung puso, papalitan, hindi pusong bato. Talagang pusong totoo, heart of flesh. Amen. Nandun yung tinatawag po na sensitivity. And let me say this, no? Before God heals the land, He must first shock the heart back to life. Di ba ganyan sa ospital? Di ba? Para ma-revive, kailangan isya-shock ka muna eh. Todas na yun, pero kailangan isyak muna talaga. Ganyan ang gagawin sa atin ng Panginoon. Sa bansa po natin. Now, let's now talk about the cause of corruption. From anonymous quoter,
every peso stolen from the poor is a seed of judgment in the soil of the nation. Totoo po yan. Nauulit lang ng nauulit. Kumbaga po, ito po nagiging parang binhi. Doon sa bansa po na yon, bawat pagnanakaw po, nagiging binhi po yan, sapagkat yan ay naiipon ng naiipon. Tignan niyo yung mga bansa na mga nandito po sa atin po sa Asia. Di po ba? Sa sobrang tindi. Nakita ninyo yung, where is that? Yung mga Gensi and Tumira, ang pinag-umpisahan lang po ito. Nepal, that's right, oo. Bukod sa korupsyon, pero nag-trigger po yung sa mga kabataan nung tinanggal po yung internet, tinake down yung mga app na na para sa mga kaya sabi sa inyo, grabe ang nangyari. Oh. So kumbaga po sa nasagad yung corruption, kumbaga sa somehow napapagtiisan na nila yung corruption, pero yung tinanggal po yung mga app, binan sa kanila temporarily halted. Talagang nagalit yung mga kabataan, nagtipon sila. Hanggang sa kung makikita nyo, yung pinaka-prime minister po, kinuha talaga, hubot-hubad po yun na umano sa Nakita mo, Brother Arnel, di ba? Pinanood mo yung video rin na yun, di ba? Oo. Inulit-ulit mo yun, alam ko, di ba? Para ma-confirm niya. Kasi inalam niya kung talagang totoong prime minister. Yun ang ron. So, grabe, talagang meron pang yung kawali, no? Pinukpok talaga. Grabe. Ganon ang katindi po kapag ka-corruption po talaga. Sa Barting yun, siyempre, nalulungkot rin tayo na dumating sila sa ganon. Naintindihan po ba natin? Tayo nakaranas na po tayo niyan. At yung sitting president, naranasan ng pamilya po nila yan. Buti nga, hindi napahubo sa Pasig River yun, di ba? Nung aalis, nung araw, Oh. Totoo po yun. It becomes a seed of judgment in the soil of the nation. Every corruption, every peso stolen from the poor. Talagang yan sabihin natin, hindi man yan na kumikilos ngayon, pero natatanim po yan. And this is true. Corruption destroys government and justice. Totoo yan. Nakakalungkot man, pero alam po natin in our time na talagang grabe how corruption destroys government and justice. Kita nyo ngayon, lumalabag na po sa konstitusyon. Okay lamang po. Sa totoo lang, paulit-ulit ko po sa inyong sinasabi, what really triggers me is the stolen funds of PhilHealth. Because that is a direct contribution of every PhilHealth members. Somehow, may God forgive me for having also this thinking, but it is also wrong. Somehow, parang nagiging tolerant ka pa dahil nga it's been a system in government. But the moment this government is stolen the PhilHealth funds na hanggang ngayon hindi na isosole. Talagang sorry to say this. Even though I voted for this sitting president, but it doesn't necessarily mean that I voted for him, I will blindly be his follower. What is wrong is wrong. Di dapat kunin yun. But sino ba tinuturo nung sitting PhilHealth president? Yung mismong inutusan niya na i-transfer yung funds. It has been in the Senate hearing na inamin niya that I was being ordered by the President to transfer that PhilHealth fund of 69 billion. Tignan nyo kaya pag tayo na ospital yung mga mahihirap, sila may pera sila kahit wala nga silang health card kaya nila magbayad. Hindi sila sa Pilipinas pupunta sila sa Singapore para magpagamot. Pupunta sila sa Amerika, pupunta sila sa Europa para magpagamot because they have the money came from corrupted. Yung mga mahirap na nga, ninakawan pa. The conscience dies. Proverbs 29 verse 4.
By justice, a king gives a country stability. But those who are greedy for bribes, tear it down. In GNT translation, when the king is concerned with justice, kung totoong ang gusto ng hari, ng presidente, ng namumuno ay katarungan, the nation will be strong. Titibay daw ang bansa. But when he is only concerned with money, he will ruin his country. Kaya tama po eh. Totoo po yung sinabi recently. Ito rin naman. Kahit papaano may damdam ako sa Supreme Court. Bakit kailangan po nila na ngayon lang late sila magsalita? Sana noon pa lang nirebuke na nila kung may mali. Ang daming mali, maraming unconstitutional na nagawa po ang pamahalaan po nating kasalukuyan ayon sa Korte Suprema. Amen. Pag puro pera eh. Di ba? Asa na? May nakita ba tayo mga proyekto na talagang natapos o inumpisahan na maganda? Tignan niyo po yung subway sana. Supposedly, by the coming next 2 years, 2028, if I'm not mistaken, pwede na sanang tumakbo yung first phase niya sa Makati po. Ano nangyari po? Yung budget po, hinold eh. Sino ba makikinabang pag nagka-subway? Loyalist lang ba? Ha? Kakamping lang ba? Tanggalin natin kulay natin. Pilipino makikinabang dyan. Kay kakamping ka, kay loyalista ka, kay Duterte ka, kay Makabayan Black ka, kay NPA ka. Pati ikaw na NPA, sasakay din dyan. Makikinabang Pilipino. Pilipino makikinabang regardless of our political colors. Wala namang kulay dyan eh, na talagang pagsasakay, kinakailangan dilaw ka, pula ka, berde ka. Wala. Amen. Talagang babagsak po ang bansa pagka puro pera. Amen. Now, the true crisis of the Philippines is not poverty. Hindi po tayo mahirap. Gusto ko isigaw po natin ngayon yan. Hindi tayo mahirap. Hindi tayo mahirap. Sa pa po, hindi tayo mahirap. Totoo po, hindi talaga tayo mahirap eh. Mayaman pala talaga tayo. And we can be considered now. Because of that stolen money, po pwede pala tayo ma-consider na first world country. Pwede tayo mabigyan ng libreng edukasyon, libreng pa-hospital, kung hindi nanakawin. Hindi po ako tatakbo sa anumang political Amen. Mayaman tayo. Grabe. That is one thing that I realize. Sometimes, alam nyo, sa totoo lang, sa sobrang pagkawasak ng puso ko po, literally, you talk with Sister Ernie. Sometimes, nag-uusap kami, pagka yun nangyayari, literal na umiiyak ako. Literal, talagang lumuluha akong paulit-ulit. Dahil nakikita ko yung hirap. Totoo po yung kailangan bumaba ka eh. Hanggat hindi ka bumababa sa pinakamababang level po na hindi mo mararamdaman, hindi mo sila makakausap. Amen. Hindi mo makikita yung totoong sitwasyon. Hindi naranasan ng iba na yung may emergency ka na bago ka tanggapin. Di ba? How heartbreaking na mamamatay na itong tao na to tapos hihingan ka ng deposito. At ang deposito, let's say it's 5,000, 10,000, whatever it is, the amount of that deposit na tatanggapin. Pero may buhay to eh. More than 20,000 deposit yung halaga ng buhay na naghihingalo na dapat maisalba.
Sinasabi natin may batas ng ganun, pero hindi naman niya na-implement. Ilang ospital na talagang bago ka magpasok, kinakailangan may deposito ka. Kahit naghihingalo ka mas gugustuhin nilang mamatay. Yung tao, yung pasyente na yon, kesa po, talagang mawalan sila ng deposito. Wrong. Wow. Sipin po ninyo, kung sa Sultan Kudarat, di ba nag-viral yung ospital na yan? Kung sa Sultan Kudarat, milyon-milyon yung bill ng mga pasyente na naroroon, kung nagawa sa Sultan Kudarat yun, bakit hindi magawa sa NCR? Kung hindi bakit kung ganun sa Sultan Kudarat, bakit hindi magagawa sa Cebu? Bakit hindi magagawa sa Pampanga? Bakit hindi magagawa sa Bukidnon? Bakit hindi magagawa sa ibang lugar sa Pilipinas? Kung po pwede naman pala sa kanila, mismanagement, corruption. Amen. Amen. You know, the government can build structures. Pwede sila makapagpatayo ng mga building or whatsoever, but only righteousness builds stability. That is why, listen to this. No? Kahit po sa mga congressman natin, mga senador po natin, at sana nga, kahit paano makarating po ito, because you cannot legislate righteousness. Hindi mo po pwedeng gawing batas ang katuwiran. Because righteousness, you can only live it, you can only model it, and demand it from yourself first. Another thing about this corruption invites divine judgment. And that is why it is happening in our land. It is happening in our country. Because every time na merong corruption, it invites judgment. Ibig sabihin, nag-aanyaya tayo, nag-i-invite tayo nung tinatawag na judgment. Jonah chapter 3 verse 4, Jonah began by going a day's journey into the city, proclaiming, 40 more days and Nineveh will be overthrown. Listen to this, at sa ating po mga mambabatas po na mga naririto sa pangkasalukuyang pamahalaan po na ito, maging sa ehekutibo ng ating pong bansa, every act of injustice sends up a cry that heavens hears. Meaning, bawat po na ginagawa po na yan na injustice po, yan po, yung bawat pag-iyak po na yan ay nakakarating sa kalangitan. Naririnig ng langit ang bawat iyak. Naririnig ng langit ang bawat panaghoy. Naririnig ng langit ang bawat hirap na dinaranas ng sino mang mga tao po na yan. And when corruption becomes a national, judgment becomes inevitable unless repentance intervenes. And this is what happened during the time of Jonah. Dahil sa matinding violence na nangyayari po, doon sa panahon po nila na yon, grabe po. Talagang ang Diyos po ay napakinggan po. At hindi po talaga maisasalba ang bansa po, ang lugar po na ito ng Nineveh, kung hindi sa pamamagitan lamang ng repentance. Baha, tagtuyot, the moral chaos na nangyayari po, these are not random. They are all warnings of divine displeasure. Nalulungkot ang Diyos kaya na yung mga matinding baha. Grabe, ang Cebu, kita ninyo, lindol, baha. Mag-aantay pa ba tayo na tumakbo dito sa Maynila po yan? The higher the population, tandaan po ninyo, mas marami po ang casualties. As simple as that. In the book of Amos, chapter 8, verse 11 and 12, sa Tagalog po, ito po ang sabi pong ganon. Sinabi pa ng Panginoon Diyos,
Darating ang araw na padadalhan ko ng taggutom ang inyong lupain. Pero hindi ito pagkagutom sa pagkain o pagkauhaw sa tubig. Kung hindi, kundi pagkagutom at pagkauhaw sa aking mga salita. Pagod na pagod na pagod na pagod na pagod na kayo sa paghahanap ng mga taong makapagpapahayag sa inyo ng aking salita. Pero hindi ninyo matatagpuan kahit saan kayo pumunta. Ito po yung matindi po na taggutom na ipapadala ng Lord. Yung taggutom sa Word of God. Ang tao magugutom, kaya nga po yung mga lagi pong uma-absent din sa church, yan ang unang-unang magugutom. Yung mga aatin ngayon, sa susunod na linggo, a-absent. Di po ba? Sila yung unang-unang makakatikim ng taggutom po na to. Hahanapin, pero hindi daw matatagpuan. Amen. Now, when a nation ignores God's warning, His love becomes discipline. Yan, grabe. It's not only with nation, even sa atin po ng mga mananampalataya, it also applies. No? When a believer ignores God's warning, his love becomes discipline. Not destruction, but correction. Now, as I have mentioned, repentance is the last and only cure for our land. This time, sa panahon po natin, this is the call to repentance. Yan po talaga. Itong panahon po natin na to. Ito'y pananawagan na ng Diyos na tayo pong mga tao po ay magsisi. Now, repentance is not a punishment, but it is a pathway back to peace. And because of what is happening in our country, God is still giving the Philippines a chance. Binibigyan pa rin po ng Diyos ng pagkakataon ang ating pong bayang minamahal ang bansang Pilipinas. As 2 Peter chapter 3 verse 9, ito pong sabi, the Lord is not slow in keeping His promise as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Tignan niyo yung sinabi ng Lord, but everyone to come to repentance. You know, most of the time, God delays His judgment because God desires mercy. Talagang kaya po nadidelay po yung judgment. It's all because of His mercy. Tignan po natin yung Nineveh, what we have read during the time of Jonah earlier, when they repented, the judgment that was na siguradong darating po sa kanila. Ito, tignan po ninyo, naging blessing pa nga eh. Hindi na po na-release kasi nag-repent po sila. Jonah chapter 3 verse 4 to 10. Very quick, let's read this. Jonah began proclaiming, 40 more days and Nineveh will be overthrown. And the Ninevites believe God. Sana mangyari rin, no? And the Philippines believe God. A fast was proclaimed and all of them, from the greatest to the least, and put on sackcloth. When Jonah's warning reached the king of Nineveh, he rose from his throne, took off his royal robe, and covered himself with sackcloth and sat down in the dust. And this is the proclamation he issued in Nineveh. By the decree of the king, sana ganun din, by the decree of the president of the Republic of the Philippines. Mangyari po sana. Do not let people or animal, herds or flock, no? Even Shih Tzu, Doberman, ayan, whatever, taste anything. Do not give them dog food. Do not let them eat or drink. But let people and animals be covered with sackcloth, no treats for the Shih Tzu. Let everyone call urgently on God. Let them give up their evil ways and their violence. Who knows? God may yet relent and with compassion turn from His fierce anger so that we will not perish. And when God saw what they did and how they turned from their evil ways, He relented and did not bring on them
the destruction he had threatened. Kanyo, nabinbin, na-delay lang. Because 100 or 200 years after, tinuloy na ng Diyos yung judgment. Kasi after nung nagrepent, bumalik uli eh. Yun eh. Kaya sabi ko sa inyo, hindi natin pwedeng mauto ang Panginoon eh. Di ba? Amen. So, the Philippines still has a hope. We still have hope. Because God is patient. Mahaba ang pasensya ng ating Panginoon. But listen to this. Patience is not permission to persist in sin. Hindi ibig sabihin, mahaba ang pasensya. Magdire-diretso tayo sa paggawa ng kasalanan. No? You see, repentance is an act of urgency, not convenience. And by God showing His mercy, let me say this, mercy is not God's weakness. It's your opportunity. Don't waste it. Amen. Nandiyan pa po ba tayo? Amen. Now, we are talking about repentance. Repentance, o yung pagsisisi, this is something, I would say, parang foreign to most Filipinos, especially the unbeliever. Because repentance, the word repentance, let me say this clearly, the word repentance and the call for repentance must begin with the church. It will not begin in the Congress or the Senate. They don't know and they don't understand the word repentance. And the president himself doesn't understand or doesn't know the word repentance. All of the politicians, they don't know and they don't understand the word repentance. The word repentance must begin with the church. 1 Peter chapter 4, verse 17 to 19, for the time has come for judgment to begin with the household of God. And if it begins with us, what will be the outcome of those who refuse to obey the gospel of God? Kung ang repentance mag-umpisa daw sa atin, sa tahanan ng Diyos, sa Church of God, paano raw po ang magiging resulta nito doon sa mga tao na hindi po maniniwala sa gospel of God? If it is hard for the righteous person to be saved, napakahirap daw maligtas ng taong matuwid. Ano raw mangyayari pa? What will happen to the ungodly and sinful person? Kung yung matuwid nga halos hindi maligtas eh. Paano pa yung mga tinatawag na unbeliever? Yung mga sinasabi nga po rito, ungodly and sinful person, paano sila maliligtas pa? So then, those who suffer according to God's will should entrust their souls to their faithful Creator and continue to do what is good. Repentance must begin with the church of God, to the household of God. Madalas nababanggit po yung one of our key verse for today is in 2 Chronicles chapter 7 verse 4. But the Bible very clear in stating, if my people who are called by my name. Who are God's people called by His name? Yung bang nasa Congress? Yung bang nasa Senate? Yung bang nasa Malacanang? This is very clear. If my people who are called by
my name. Hindi sinabi ng Lord na if the politician. Ang sabi ng Lord, if my people. Repeatedly binabanggit ko na not the Congress, not the Senate, not the governors, not the all department agencies ng government po na. If my people, referring to the church, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and forgive their sin and heal their land. True transformation starts in the house of God. Sa atin po yan mag-uumpisa po. And the church must model what the government fails to practice. Tayo dapat na church ang magpakita sa pamahalaan kung paano ang tamang gawin. Paano yung pa-practice yung honesty, paano i-practice yung humility, paano i-practice po yung holiness. We cannot pray for revival while living in rebellion against God. You see, listen to this. If the altar is clean, the palace will tremble. Because when the church repents, heaven responds. Kaya walang takot ang palasyo. Pagkukulang po nating mga mananampalataya. Hindi sila natatakot gumawa ng kasalanan. Pinamumukha nila ng harap-harapan sa atin po, the church. I'm referring to every members of the Church of God, regardless of your names or banner na dinadala po ninyo. Kaya wala pong takot ang palasyo sa paggawa ng kasamaan. Hindi nila nakikita maaari na i-model yung tinatawag po na humility, honesty. Because there are still some Christians who compromise. Walang malinis po sa atin. Kaya sila walang takot. Minsan nagagalit tayo sa kanila. Talaga kung pwede lang natin sila balatan ng buhay, ginawa natin. Bakit ba hindi? Pero bakit nila nagagawa? Wala silang kahihiyan. If the altar is clean, the palace will tremble. You see, during the time of Jonah, bakit nagawa po yun? Because the palace during the time trembles. Even this angry prophet. Mainitin ang ulo ni Jonah, pero kinatakutan pa rin siya. Kinilala pa rin siya bilang lingkod ng Diyos. Kinilala pa rin siya bilang tagapagsalita ng ating Panginoon. Amen. Now, the cure for our land. Let's talk about this. The problem is greed. But the cure is grace. Ito yung sinasabi ko po sa inyo ng mga mananampalataya, some few believers and church leaders na nakakausap ko po. Jesus is the only true satisfaction. Let me say this. In John chapter 6 verse 35, this is what the Lord Jesus Christ himself declared. Then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry. And whoever believes in me will never be thirsty. Bakit sinabi po ito ng Panginoon? Because corruption is the result of an unsatisfied soul. Kaya may corruption, hindi sila satisfied eh. And try to imagine kung sila mako-convert na mailalapit natin sa Panginoon, matatanggal yung unsatisfaction, mapapalitan ng satisfaction that can only be found in Christ.
Akala nila pagka nagkaroon ng 50,000, 100,000, 1 million, di po ba? 100 million, akala nila masasatisfy. Pag nakatikim ng 100 million yan, hindi pa rin sila masasatisfy. Dadagdagan pa rin nila, magiging 500 million. Pagka nakatikim ng 500 million, hindi pa rin pala sila satisfied. Magiging billions. 1 billion, 2 billion, 5 billion, 10 billion, 50 billion, 100 billion. Bakit nila ginagawang patuloy yun? Walang satisfaction. Because they are not in Christ. Wala sila sa Panginoon. And that is the very reason kaya sinasabi ko sa inyo, kung lahat-lahat ng nasa pamunuan ay mailalapit natin sa Panginoon, mawawakasan ang problema sa korupsyon dahil yan ay magkakaroon ng pagkatakot sa ating Panginoon Diyos. Ecclesiastes chapter 5 verse 10. Those who love money will never be satisfied with the money they have. And those who love wealth will not be satisfied when they get more and more. This is also senseless. Recently, alam nyo, sabi ko nga dapat, may nakausap po ako this week. Sabi ko, kinakailangan, even yung satisfaction po natin, lagyan natin ng thermostat. Na hanggang dun lang. Kasi pagka hindi mo nilagyan yan, wala. Papasok ang grid. Amen. Until the heart is filled with Christ, the hands will always reach for more. Napakaganda. Ayan. Napakaganda. Mapuno ni Kristo yung ating po mga puso. Para daw yung ating po mga kamay, hindi na po kumuha ng kumuha. Now, national healing comes through national repentance. Let's read this complete 2 Chronicles 7:14. If my people, God's people, the church who are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and heal their land. Isa sa malaking kasalanan ng church, yung hindi tayo nagsosolwin. You keep staying comfortably. Na dapat sana nag-i-influence tayo. We influence more people. Na ang i-influence natin yung influensya ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya maraming masama dahil maraming mananampalataya, komportable na nakakaupo. Dalhin natin sila sa Panginoon. Mag-solwin tayo. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung meron po na mga matataas na politiko na huwag nyo silang katakutang kahiyaan, kailangan nila si Kristo. People need the Lord. Regardless of their social status or achievements in life, kailangan nila ang ating Panginoon. And God's prescription for national sickness has not changed. It always comes in humility, prayer, repentance, and obedience. Healing does not come from politicians because they themselves are sick. It flows from repentance. When the whole nation kneels before God, no weapon formed against it shall prosper. Now, the Philippines' destiny is not in its debt, utang, but in its devotion. Now, my beloved brothers and sisters in Christ, and to my fellow countrymen in the Philippines, let this word sink in your spirit. Corruption is the disease, repentance is the cure, and Christ is the ultimate healer. Solving tayo.
I'm not joking. Kung yung mayor po ng municipality po natin na to, ng Imus, yung mayor, yung mga konsehal ng Imus, no? Yung mga taga Bacoor dito, yung mayor nyo po ron sa Bacoor, dali natin sa Panginoon po yan. Ilapit natin sila. No? Kung meron kayong kakilalang congressman, kakilala nyo na senador, kahit na, gawa natin. At kung mabigyan tayo ng pagkakataon, kahit artista man yan, dali natin sa Panginoon. Celebrity, dali natin sa Panginoon. The Philippines doesn't need another revolution. What the Philippines need is revival. Revival. It doesn't need another slogan. It needs salvation. It doesn't need more laws. It needs more light. As the Bible mentioned in Psalms 33 verse 12, Blessed is the nation whose God is the Lord. Mapalad raw ang bansa na ang Diyos ang siyang Panginoon. Kanyang Panginoon. And blessed are the people He chose to be His own. Sa ating pong lahat na naririto, repentance must come from us. Sampal po sila sa atin, kaya sila, diretso po, allow me to use this word as I finish this message. Kaya po sila makapalang mukha. Kaya po sila walang konsensya. Diretso po, kaya po sila walang yaa. Tayo po ang may kasalanan. We don't influence them. Hindi natin sila inilalapit. Biro nyo, mas dumadami sila. Yung masasama. Amen. It's about time na baguhin po natin. Yan ang isa sa dapat natin pagsisihan. Yung hindi tayo nagsosolwin. Kasi hindi natin alam, baka yung masosolwin natin, kapitbahay natin, kaibigan natin, kung madala natin sa Panginoon, siya pala yung nakatakda na magsosolwin doon sa mga matataas na opisyalis na yan. Kaya hindi tayo dapat tumigil sa pagdadala ng kaluluwa sa ating Panginoon. Huwag kayong mahiya. Wala tayong dapat ikahiya. Sila nga hindi nahihiya eh. Masama ginagawa. Tapos tayo, mabuti gagawin natin, dadalhin natin sila. Kailan pa naging kahihiyan na dalhin natin sa tao sa Panginoon? Siguro kung meron tayong dapat ipagsisi, yan po. Amen.